Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Governor Kiko III personal na nakiramay at naghatid ng tulong sa pamilya ng Pangasinenseng OFW na nasawi sa Israel. Governor Kiko III pinangunahan ang pagsulong ng drug-free Pangasinan. Suporta sa mga magsasaka at MSME sa Pangasinan. Tuloy-tuloy sa pamamagitan ng kadiwa sa Kapitolyo. Pagpapaabot ng mga health services sa mga Pangasinense. Mapapabilis na sa inisyatibo ni Governor Kiko III na magkaroon ng National ID Integrated Pangasinan ISIS. At bagong gusali ng Bersamin Elementary School sa Alcala, Pangasinan. Pinasinayaan ni Representative Ramon Monching Kiko Jr. Narito na ang unang ratsyada. Sa pagputok ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran, nadamay sa mga binomba ang mga kaalyadong bansa ng Amerika gaya ng Israel. March 1, 2026, binawi ng isang bomba ang buhay ng Pinay caregiver sa Israel. Imbis kasi na isipin lamang ang sarili, mas pinili niyang iligtas ang kanyang alaga at dalhin sa bomb shelter. Siya si Mary Ann De Vera, tubong basista, Pangasinan. Ma'am, condolence po. Kayo po si Ma'am Belinda? March 5, personal na binisita ni Governor Ramon Monmon V. Kiko III ang pamilya ni Mary Ann sa kanilang tirahan sa Basista. Yung aking initial reaction, siyempre, bilang ama ng probinsya, ay masakit. No? Dahil isa na naman po sa ating kababayan, isang Pangasinense ang nasawi sa giyera po doon sa Middle East. Ngayon po bumisita ako sa pamilya ni Mary Ann. Magkahalo pong, siyempre, andun yung pakikiramay. At the same time, yung paghanga. Dito, ipinabatid niya ang paghanga at pagbibigay-pugay sa kabayanihan at sakripisyong ipinakita ng kababayan. Yung nakakahanga po dun, yung hindi niya iniwan yung kanyang inaalagaan na 90 years old. Pinilit niya na dalhin sila sa bomb shelter, pero hindi po umabot dahil bumagsak na po ang missile. Nung nabalitaan po namin yung kanyang ginawa, pambihira po yun. Diba? Yung initial reaction natin pag may mga ganyang mga putukan, lalo yung pagbomba, pupulasan ng tao. Pero dito talagang hindi po niya iniwan. Bukod dito, nagpaabot din siya ng tulong pinansyal sa pamilyang naulila ni Mary Ann. Ipinangako naman ni Governor Kiko III na makikipagtulungan ang pamahalaang panlalawigan sa mga ahensya ng pamahalaan para sa agaran at ligtas sa pag-uwi ng mga labi ng bayaning Pangasinense. Dagdag pa, ipinangako rin ng gobernador na bibigyan niya ng trabaho ang naulilang mister ni Mary Ann na kasalukuyan ding nasa Israel para hindi na nito kailangan pang mangibang bansa. Drug-free Pangasinan. Ito ang target ni Governor Ramon V. Kiko III para sa kanilang probinsya. Anya, hindi lang daw ito banta sa kalusugan, kundi makakasira rin daw ito sa kinabukasan ng mga kabataan. Kaya naman, pinangunahan niya mismo ang First Quarter Provincial Peace and Order Council and Provincial Anti-Drug Abuse Council Joint Meeting. Katuwang niya sa adhikaing ito ang PNP Pangasinan, AFP, PIDEA, DILG Pangasinan, pati na ang iba't ibang stakeholders at sektor sa lalawigan. Dito, pinag-usapan ng iba't ibang programa at hakbang para maisulong ang kampanya kontra ilegal na droga. Kabilang narito ang pagbibigay ng impormasyon sa mga barangay tungkol sa negatibong epekto nito sa komunidad at pati na rin sa posibleng kakaharaping kaso ng mga mahuhuling sangkot sa droga. Muling naging abala ang Capitol Grounds ng Pangasinan sa Lingayen dahil sa kaliwat ka ng mga tindang produkto ng mga magsasaka at MSME. Tuwing ika-10 at ika-25 kasi ng buwan, isinasagawa rito ang kadiwa na Kapitolyo kung saan malayang nakakapagtinda ang mga magsasaka at ilang maliliit na negosyante ng kanilang mga produkto.
Nauna nang inihayag ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III na ang mga ganitong aktibidad ay ginagawa bilang pagpapakita ng kalinga, suporta at pagmamahal sa mga kababayang naghahanap buhay. Paraan din niya ito para maipagmalaki pa ang mga produktong Tatak Pangasinan. Formal nang nilagdaan ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III ang kasunduan sa pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan at ng Philippine Statistics Authority para sa ID Integrated Pangasinan ISIS. Isa sa mga layunin nito ang mas maayos na monitoring ng mga serbisyong pangkalusugan para masiguradong napapadali at naipapaabot ng tama ang mga ito sa mga Pangasinense. Plano ring magtayo ng Civil Registry System outlets sa Lingayen, Binalonan at Alaminos para sa mas madaling pagkuha ng mahalagang mga dokumento sa PSA. Isa ngayon ang Pangasinan sa mga unang lalawigan na nagsulong ng National ID Authentication sa local digital system. Tuloy-tuloy ang suporta ni 5th District of Pangasinan Representative Ramon Monching Gico Jr. sa mga proyekto at programa para sa edukasyon. Katunayan, kamakailan lamang pinasinayaan sa kanyang pangunguna ang bagong gusali ng Bersamin Elementary School sa bayan ng Alcala, Pangasinan. Tulay raw ito para mas maisulong pa ang dekalidad at mas komportableng edukasyon para na rin sa mga mag-aaral. Noon lamang ding Pebrero ay pinasinayaan din ang bagong 2 palapag na gusali ng Anulid Elementary School sa parehong bayan. Meron itong 6 na bago at dekalidad na silid-aralan. Ilan lamang ito sa mga aksyong ginagawa ni Representative Gico Jr. para sa adhikaing makapaghatid ng serbisyo para sa mga kababayan lalo na sa mga kabataan. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng 2 paaralan, mga magulang at mga estudyanteng tiyak na makikinabang sa mga gusaling ito.